Magandang araw sa lahat at welcome back po ulit. So matagal hindi nakapag-upload at busy sa trabaho. So yung mga chat sa akin at umu-order, sarado na po yung shop ko kasi nandito na po ako ngayon sa Canada. Nagtatrabaho po ako bilang isang electromechanic. So sa video natin ngayon, i-share ko sa inyo yung diagram ng ating CL7918A. Ah, Napakagandang thermostat na po nito. Ito ay meron ng humidity display, meron na din tong alarm. So 4-in-1 to. Andito na lahat. Ito kalimitan yung ginagamit ko nung nagagawa pa ako sa Pinas. So ito yung diagram na makikita nyo pagkabukas nyo sa box kasi may kasama siyang manual. So yung iba hindi ito maintindihan kasi hindi sila marunong magbasa ng diagram. So sa video na to, share ko sa inyo kung ano yung the best na or napakadali kasi ginawa ko siya ng picto diagram. So kayo nang bahalang mag-arrange kung anong style or design nyo sa incubator. Andito na rin yung mga gamit. Tapos ginawan ko na rin siya ng uh, diagram kung sakaling magdadagdag kayo ng humidifier. So ako sa malalaking unit lang ako naglalagay ng humidifier. So yung sa sensor naman, hindi ko na sinama kasi may color code naman yan sa taas. So ito ang kailangan natin. Kailangan syempre natin ng plug para sa power supply. Tapos switch sa main on off. Tapos pwede din natin ito lagyan ng fuse. Pwede natin depende yan sa laki ng incubator nyo, sa laki ng capacity. Pwede natin lagyan ng 5 amperes. Tapos kailangan din natin ng turning motor. Sa malalaking capacity, advisable mataas yung torque niya. Malakas yung torque. 60 kTYC. Tapos mas maganda niyan chain type. Tapos kailangan din natin ng micro switch. Ito yung magsaserve as limit switch para dun sa limit ng angle ng ating egg turning. Dalawa ang kailangan natin na micro switches. Tapos sa fan ang may sasuggest ko sa inyo ay Elco fan, napakatibay. Meron siyang 5-inch diameter ng blade sa hanggang hindi ko alam kung hanggang saan ng 10 inches ata ang pinakamalaki nito. So napaka kunat ng ganitong fan. Pwede rin sa heater naman, pwede kayong gumamit ng Cantal coil, nichrome coil, tube heater. So itong nakikita nyo is ano po yan, nichrome coil. Depende sa laki ng incubator nyo, yung watts na ilalagay nyo. Kagandahan lang nito sa Cantal or nichrome, kapag nakat na yung supply, totally, hindi na siya mainit pa. Compare dun sa tube type. Sa tube type kasi, kahit cut na yung kuryente niya, yung supply, yung katulad nitong ganitong heater, kahit cut na po yung supply, kung baga na i-off na ni thermostat, mainit pa rin po yan. Kaya hindi advisable yung mga ganitong heater sa maliliit na unit. Mag-overshoot po ang inyong incubator, mag-overheat po yan. Kaya mas maganda kung maliit is mga Cantal coil or nichrome coil lang po. Or yung mga PTC heater. So hindi ko na sinama dito yung mga PTC heater. Magandang heater din yun. Hindi rin siya nag-overshoot. Kasi once na nakat ni thermostat yung supply, hindi na siya nag-iinit. So ito yung tinatawag na Sonic na mist maker. Ito yung gagamitin nyo kung gusto nyo lagyan ng humidifier ang incubator nyo. So hindi ako gumagamit nito sa maliliit na incubator. Ginagamit ko lang to sa malalaking capacity. Saka yung ganitong uri ng humidifier, itong Sonic na to, mabilis masira din. Kaya hindi ako masyadong gumagamit ng ganito. Tamang ventilation lang, makukuha nyo yung right humidity. Tapos ito yung tube heater. So kaya hindi advisable na gumamit kayo ng ganito sa maliliit na capacity kasi malakas din sa kuryente. 200 watts ang pagkakaalam ko sa ganitong submersible heater. So sa mga 1,000 capacity, pwede yan.
So, isinama ko na rin nga pala yung diagram nung ganito dun sa last part nitong video na to. Kayo na lang ang maghiwalay kasi pinagsama ko na yung dalawang humidifier. Kumbaga, pinag-parallel ko lang. Nasa sa inyo na kung alin ang gusto nyong gamitin na humidifier. So, ito naman, bulb for illumination lang yan. Kung halimbawa gabi, gusto nyo lang silipin yung loob. Pwede nyong lagyan ng ilaw yung loob ng ating incubator para hindi na tayo bukas sara sa ating incubator. So, ito na yung diagram. May color coding na siya. Mostly kasi sa motor, ang kalimitan yan, yung gitna, yung may capacitor, kalimitan yan is yellow. So, dito sa picture, kung makikita nyo, blue and yellow yung magkabilang side. So, yan yung sa left and right turning. Tapos, yung fan natin, inirekta ko rin siya sa 13 and 14. Para pagkabuhay ng ating incubator, pagkabuhay ng thermostat, dire-diretso ang ating andar ng fan. Ngayon, kung makikita nyo, may nakasulat na number, sa number 16 na fan. So, pwede nyo siyang itap yung fan dyan. So, yung neutral ng fan, ilalagay nyo dito sa common, sa number 15. At yung isa naman ay itatap nyo sa fan. So, sa diagram na to is rekta yung fan natin. Ngayon, kung ang gagawin nyo is yung fan itatap nyo sa number 15 at saka number 16, pag nag-overheat ang incubator, mamamatay ang ating fan. So, yun lang ang kagandahan nun. Sa akin, ang ginagawa ko ay nakarekta ang fan sa 13-14. So, ito naman yung sa humidifier. Pinarallel ko lang siya. So, pwede nyo siyang alisin dyan kung alin ang gusto nyong gamitin. Kung yung tube heater, so alisin nyo na lang tong mist maker na Sonic. Pinagparallel ko lang naman yan. Tapos, itong ating illumination light, itong bulb, itatap nyo rin lang siya sa number 15. Tapos, makikita nyo sa likod ng thermostat is may nakasulat na 20 na lamp. So, ang switch niyan is yung may bilog na yan na nasa harap ng ating thermostat. Hindi mo na kailangang mag-wiring pa ng another switch para sa ating bulb. So, dun mo na lang siya itap. Ang disadvantage nga lang nun, kapag pinatay mo si incubator, na kahit nakasaksak pa siya, is hindi mo na mabubuhay yung bulb natin. So, nakadepende yung buhay ng bulb dun sa ating thermostat.